Kung yun ang akala ng marami or ng iba, hindi ho yun. Ngayon, alam nyo na, okay? Kasi, for God's sake, hindi ko pa first time gumawa ng ganon, guys. Hindi ho first time. Hindi lang din ho dalawa. Maraming beses po. Okay? Maraming beses. And yung nagpadala ako sa birthday, whatever, hindi lang ho yun ang pinadala ko. I mean, hindi ko ho yun first time. Kung akala ng iba, vinlog ko lang sila para, why not, maging part sila sa ano ko. Hi guys! I'm here in my closet. Obviously, for quite some time now, I've been meaning to do this video. And at first, ang idea ko was to sit down and talk. But I just thought na magsasalita na lang ako habang nag-declutter. Okay? Magbihis lang muna ako. And I know you might think na, ba't hindi ako nagbihis kanina? And yes, bakit nga ba hindi ako nagbihis kanina bago ako magsalita? Bago ako mag-chika-chika. Ayan. Okay. Gusto kong pag-usapan yung mga bagay na matagal ko na itong gustong pag-usapan talaga. Kaya lang, obviously, iniiwasan ko. Ayaw kong pag-usapan. Gusto kong i-take advantage yung New Year. Bagong taon. And gusto ko lang na matapos na yung mga, at least sa part ko, masabi ko na yung gusto kong sabihin. Before anything else, sa mga bago dito sa May's Diary, I have a father, my biological father, and I have a sister also, a biological sister, pero hindi ako lumaki sa kanila, okay? By 2014, naging okay kami. Pumunta ako ng Bohol para makipagkita and makipag-reconcile sa past ko. Kumbaga, lumaki ako dito sa second family ng mother ko, which our mother abandoned us when I was 15 years old. That's the backstory. And I used to retell my story here in May's Diary, pero I stopped it because ang gulo na ng May's Diary. At the moment, I'm in the middle of making a new channel only for it. To talk about life, to talk about my past, stuff like that. But, hindi pa siya tapos and hindi pa siya na-publish, but I'll tell you about it when na-publish ko na yung vlog. So, yun. Para lang yun sa mga bago and baka hindi maintindihan yung I'm about to talk about. Hindi ko alam kung saan magsisimula, but I'm just gonna start anyway. As much as I want this one to be real, raw, and you know, yung totoo talaga, nahirapan akong mag-start, guys. Ayan, mga hindi ko na yung gagamitin. So, it's about my relationship with my family. So, last year, or year before that, I included my biological father sa vlog ko. After sharing it, I received a lot of good feedback, even sa mga kaibigan ko dito sa Japan. They would like chat me na they're happy kasi finally parang nalaman nila yung some part of me na hindi ko masyadong sinishare. Yung privacy ko ba. May na-receive pa akong mga comments na it's nice din na makilala namin yung family mo, ganyan. I was happy for some time doing it, including them. Kaya lang, something happened. I'm sorry, but wag na lang natin pag-usapan kasi pangit yung yung part na story na yun. Hindi siya maganda. So, it's either positive yung mangyayari towards me, and negative naman dun sa other side, or positive dun sa other side, and then negative sa akin. And I don't want both. Okay? Minsan, mas gugustuhin mo pa yung negative sa part mo, kaysa ikaw yung lamang, tapos, alam mo yun, down yung
negative yung impact ng other side of the story. So, I don't want that. I don't want that. That's not my intention, okay? So, please respect me kung hindi na lang natin pag-uusapan kung ano ang nangyari, okay? But, I will share kung ano yung impact or result nung nangyari. Ganon. I hope it made sense. And na-share ko doon nung tumulong ako sa kanila, ganyan-ganyan, nagpadala ako ng ganito, nagpadala ako ng ganyan. Yan, na-vlog ko yun. Nagustuhan ko din yun na mag-share about sa part na yun. Yun at yun lang yung intention ko. But, somehow, naging toxic yung situation. Okay, teka lang. Kasi tinatry ko talaga na maging, yung story, yung yung video na to. Tinatry kong maging, alam mo yun, totoo. So, wala akong list. Wala akong list ng sasabihin ko. Kaya medyo nawawala ako sa train of thought. But, yun na nga. By the way, guys, sa mga hindi pa nakakaalam, yung real father ko, may vlog din sila. May, may channel din sila. Actually, ang dami kong family, sa biological father side ko, ang daming nagva-vlog. And, they're all stable. Ang ganda ng, ang ganda ng channel na nila. Like, stable na talaga. I have my sister, my cousins, my pamangkin. Ang dami sa side ng real father ko. Dito sa stepfather ko, none. Kunting TikTok lang, bagets, but hindi yung kina-career talaga. Sa real father ko yun, ang daming nag-vlog talaga. And some of them nakilala and na-meet ko na in person, but yung iba hindi pa. So, if you're wondering, hindi ko sila mini-mention sa vlog ko, kasi nga, isa din yan, why it took time for me to, parang i-share yung father ko sa vlog ko. Kasi, yung vlog kasi nila, yung mga channel kasi nila, guys, stable na. Okay? Ayoko naman yung, parang, idadrag ko yung mga names, idadrag ko yung channel nila, for my own benefits ba na, mas ma-expose ako. And to be very honest, as someone who does vlogging, wala akong ibang goal sa buhay ko, guys. Kung hindi mas ma-expose talaga. 'Di ba? Para saan pat nag-vlog ako kung hindi lang naman din ako ma-expose, 'di ba? Hindi ako magiging hypocrite doon. Of course, 101%. Kaya lang, hindi ko naman kayang parang parang i-demand na gets niya na magpatulong naman or yun nga, i-drag yung mga names or yung mga channel nila or what para lang sa benefits ko. That's the first and foremost na reason kung bakit ang hindi ko ginawa na isali-sali yung father ko, yung mga pinsan ko. I didn't do anything like that. So, yun. And, kaya ako nagsimulang mag-vlog dahil in-offer sa akin ng sister ko to. Matagal na. But, I was not convinced, immediately. It took years and years, bago ako nag-yes. And ba't ako nakapagsimula ng vlog? Kasi umuwi ako ng Pilipinas, doon, buntis ako kay Destiny, doon ako nanganak. And for 1 year, sabi ko, why not? Try nga natin to. Gagets na yun. So, doon ako nag-start na mag-vlog. Yun. And then, sabi ng sister ko na first video ko, they will introduce me their vlog. And then, right after that, nagkaroon ako ng subscribers. Yun yung shared subscribers. And time goes by, nag-grow naman yung channel ko with organic subscribers naman. But after that, alam to ng kapatid ko, okay? Never kong sinabi sa kanya na tulungan ako, or i-expose nyo naman ako, or sa mga pamangkin ko na may mga channel din, or sa mga pinsan ko na may mga channel din. Alam ni God yan, hindi ko ginawa. But, last year,
nagpunta dito yung brother-in-law ko sa Japan. Nag-visit sila sa akin dito while sa layover nila from US. And then, on their way back to the Philippines, nagstay sila dito ng mga, I think like 1 or less than a week. And then, I saw some things, I heard some stuff, and I just thought na, okay, I want to do something, kasi they're my family, okay? And then, I asked my sister for the very first time. I asked them, my sister and Brian, my brother-in-law, to help me with my channel. And I offered na magbayad. Kasi guys, it's not easy as someone who are doing the same thing, like the vlogging. Hindi easy ang makakuha ng subscribers. Okay? So sabi ko sa kapatid ko, magbabayad ako. They refused to accept my offer. Sabi nila na, no need to pay. Sometimes they pin my video sa comment section nila, yung ganon. But my point is, just that one story, maiintindihan nyo, malalaman nyo na it's not my intention to use them. Kasi yan kasi yung nangyari sa father ko. Ang lumabas na story, hindi from subscribers, ha? Hindi. Although may mga subscribers, may mga comments nagsasabi ng ganun ba. Guys, ang subscribers ay ang mga comments naman kasi. Like, most of the times, hindi naman accurate lahat ng mga opinion ng mga tao, diba? So, hindi ako nag-base sa ganun. Na based to sa real life na narinig ko. Na parang ginagamit ko daw yung channel ng father ko to gain my own subscribers. Pero sa kwento ko nga kanina, lumapit ako sa kapatid ko, guys. Last year lang. Oo, kinapalan ko talaga yung mukha ko. Nag-message ako sa kanila ng napakahaba-haba. Nabasa yun ng iba kong kapatid. Umiyak sila dahil naawa sila sa akin. Dahil hindi naman ako yung tipong humihingi ng tulong sa ibang tao. Oo, kasi sanay naman ako na gawin ng mga bagay-bagay na ako lang. Hihingi man ako ng tulong sa asawa ko. Medyo painful yung part sa akin yun na parang sabihan ako. Not totally sa mukha ko, but malaman mo na ganun pala yung tingin sa'yo. So, it was painful. Kung mag-base naman tayo sa mga comments, gusto ko lang malaman ng ibang tao, ng mga nag-comments na, ginamit ko yung father ko or whatsoever. Guys, it's a funny thing. Napaka-funny na, ba't ko gagawin yun? Low level yun, guys. It's parang, painful yun na isipin. My intention, guys, is to help everyone. Kasi, alam ko kasi na the more I have, mas marami akong magagawa sa buhay ko. And alam yan ng mga family ko na ganyan talaga ang mangyayari kapag meron ako. Dahil sa napakahabang panahon, wala akong ibang naging first priority goal ng buhay ko kung hindi matulungan yung mga pamilya ko. Okay? Yung pamilya ko ang priority ko na i-support. Kung puro lang yan, subscriber lang ang iniisip ko, ang dami kong pwedeng lapitan ng mga kamag-anak or what, hindi ko ginawa. Dahil alam ko na hindi naman ganun ka-easy mag-vlog, kumuha ng mga subscribers. Parang napaka-unfair naman kung gagamitin ko yung mga pangalan nila sa title ko, 'di ba? Para lang ma-expose ako na kamag-anak ako ganyan-ganyan. Hindi ko gawain talaga 'yan. Hindi ko gagawin 'yan. And obviously nakikita niyo naman sa vlog ko, 'di ba? So yun na nga, until last year, nag-send ako ng message sa brother-in-law ko, sa sister ko. But after that, hindi ko na siya tinanong, or inano mo ba ako?
uy, ganito ba? Uy, ganyan ba? Hindi na ako nagtatanong ng ganon. Kumbaga, sa akin, if they'll support me, you know, it would be a great thing. Kasi, kung meron ako, meron lahat, guys. Meron lahat. Alam ng pamilya ko yan. Alam ng Panginoon yan. Most of all. Okay? Doon sa vlog na ginawa ko sa, sabi ko kanina, na in-include ko yung father ko, meron doon na nag-share ako na nagpadala ako ng ganito, ng ganyan. And so, ang daming nag-assume na first time kong magpadala ng ganun sa pamilya ko. Guys. So, ang daming nag-assume na first time kong magpadala ng bags, padala ng money, tumulong, ganyan. Guys, sa mga matagal na dito sa May's Diary na nagsusupport, and sa mga baguhan pa, of course, yung mga bago hindi pa naman alam, diba? Diba lagi kong binabalik sa inyo na nag-reconcile kami 2014, diba? So, do you think 2014 wala akong ginawa? Change clothes for what? What? Change clothes for what? We're going out. Why? Matagal ko na nga sinasabi dito na yun nga yung isa sa pinagpapasalamatan ko. Dahil bago pa nawala yung grandparents ko sa side ng real father ko, nagkita kami. Ito pa guys. Year after na nakipagkita ako sa kanila, nawala yung nanay ko. And based sa story, ang tagal-tagal nila akong hinanap. Alam niyo yun, kumaga, they longed for me ba? For a long time. And parang, hinintay muna nila na makita ako bago sila nawala. Diba? Parang, diba? And, isa yan sa pinapasalamatan ko dahil nakapag-banding pa kami, may nagawa ako sa kanila, kahit pa paano, sa konting panahon, dahil, yun nga, kinuha na sila ni God a year after kami nagkita. But wala akong regret. Wala akong memory with them. Diba? And, yun, hindi ko first time, oy. Hindi ko first time na magpadala ng box. Hindi. Alam yan ng father side ko. Kung ano ako, kung sino ako. Alam nilang lahat yan. Kaya, hindi ako masyadong bothered sa mga comments. Pero once or twice, sobrang na din kasi. Pero after that, nagsisi din ako kung bakit ko ba pinatulan. Oo, sising-sisi ako. Kinento ko din yan sa mga kapatid ko. And sabi din nila sa akin na medyo hindi maganda yung sinabi ko. And nagsisi ako, but for some time, but on the other hand also, parang hanggang kailan ko hahayaan yung mga ganun. Alam niyo yun? Hindi porket hindi totoo, hindi siya bothery. Kasi talaga nababothered ako. To be very honest with you. Yun nga lang, yung bothered na part is, alam mo yung mapapaisip ka, hindi nyo lang alam. Yung hirap-hirap ka na mag-provide lahat, tapos sasabihan ka lang ng mga taong hindi ka kilala na wala kang ginagawa. Yun, sa part na yun, medyo frustrating. Yun, gets nyo yun? Kasi ilan-ilan din. Pero yung talagang alam mo sa sarili mo na wala kang ginawa. Alam din kasi ng pamilya ko yan. Alam nilang lahat yan. Alam nilang lahat kung sino ako at kung ano ako sa kanila. Lahat sila. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo kung hindi nyo din naririnig na may nagawa ako, may pinadala ako or what. Hindi ko na yun, kumbaga, decision na nila yun. Sa kanila na yun eh. Kumbaga, gets nyo yun. So, kung hindi nyo alam from them kung ano yung mga ginawa ko, kung anong pinadala ko or what, hindi ko na yun, hindi ko na yung decision. Sa kanila na yun, decision na nila yun eh, kung gusto nilang gawin or what. Hindi ko na kailangan sabihin maya kung anong ginawa ko sa pamilya ko, guys. Hindi. Basta alam na nila yun. Alam na nila yan.
Yun lang yung gusto kong ipaalam sa mga akala na first time ko magpadala ng box dahil nag-vlog ako. Funny. Gusto ko malaman yun na hindi ko yun vinlog dahil nagpadala ako. Kung yun ang akala ng marami or ng iba, hindi ko yun. Ngayon alam nyo na, okay? Kasi for God's sake, hindi ko pa first time gumawa ng ganon, guys. Hindi ko first time. Hindi lang din ho dalawa. Maraming beses po. Okay? Maraming beses. And yung nagpadala ako sa birthday, whatever, hindi lang ho yun ang pinadala ko. I mean, hindi ko ho yun first time. Kung akala ng iba, vinlog ko lang sila para, why not, maging part sila sa ano ko. And that time, may problema sila. Nag-promise ako na every vlog kasama sila, dagdag sa padala ko. Okay? Kasi may nagsabi na parang, ang kunti lang naman ang sahod mo, ilan lang naman ang subscribers mo, ilan lang naman ang views mo, ganyan-ganyan. So, yun na nga pangdagdag sa padala ko. So, yun yung nangyari. Pinadala ko lahat ng ilang buwan din yun na sila yung nakasama sila na na-expose yung father ko. Kasi yun yung pangako. And tinupad ko yun. Pinadagdag ko sa pinadala ko sa kanila. Okay? So, ang gusto ko naman pag-usapan next time is kung ano yung situation at the moment. Pero ngayon, aalis muna kami. Kasi medyo yung oras. And dahil winter ngayon, ang bilis dumilim. Okay? So, aalis muna kami. Mamaya na tayo mag-usap ulit. I will continue this dahil you deserve this para din mabigyan kayo ng explanation kung ano man nangyari. Siyempre, as supporter, nakikinig kayo, di ba? Di ba? Nanonood kayo ng vlog. And also, parang na din na ma-peace ako. At least na-share ko yung side ko. Okay? So, hindi pa tayo tapos. Mamaya ulit, nag-uusap muna. Aalis muna kami. Okay? Alright! Mom. Ano yun? Okay, let's go. Alis muna kami, guys.